Good evening, Rajando, sa lahat ng labi sa atong mga host ngayong gabi. Ang tanong ko lang, parang ang bangungot siguro ngayon, yung hindi pagkatuloy ni Father Romeo Lopez sa pag-anib ng Iglesia ni Cristo. Yun ang tunay na bangungot. Yun. Confirm ba yun, Rajando? Confirm ba yun na hindi siya natuloy? Okay, tanungin natin si Brother Wendell kasi siya yung nag-report niyan. Tuloy ba yun, Brother Wendell? Yes, ito ang sige ha, sandali. Si Mr. Curious Catholic, sinalin niya ng Tagalog ang sulat ni Father Romeo. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito na nga. Father is back. Pasalamat kayo sa akin. Batay po sa isang screenshot letter sa kanyang timeline na kumakalat sa social media, makikita po natin ang kanyang pagnanais na bumalik sa ating simbahan. At ititigil na nga ang anumang partisipasyon sa Iglesia ni Manalo. Oh. Aha. Naiisip niyo bang naisip ko? Okay na sanang nagpapanggap na pare na si Clayford Garcia, hanggang sa kay Father Romeo pa naman ay hindi pa rin makakaisa. Nararamdaman mo. Laganap pa naman ang mga papuri ng mga kaanib nila dahil sa pag-aakalang may maloloko na naman silang tao na isa pang pare talaga. Hello? Alam kong marami sa atin ang nakiisa sa panalangin na huwag na matuloy ang intensyon na pag-anib ni Father Romeo sa Iglesia ni Cristo. At sa panawagan na rin ni Father Nelson na ipanalangin natin ito at huwag nang palakihin ang isyo. Maaari niyo po itong mapanood sa video natin ginawa. Just click the link in the description. Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang June 7, 2022, sa liham na ipinakalat sa social media ukol sa intensyon ni Father Romeo na umanib sa Iglesia ni Manalo, ay nag-trigger dito ng maraming komento at pagpuna sa publiko. Lalong-lalo na sa ating pananampalatayang Katoliko. Maaari niyo po itong mapanood sa video natin ginawa. Just click also the link in the description. Ngunit ito na nga. Ito na nga ang sagot sa ating mga panalangin. Na sana'y maliwanagan si Father Romeo na huwag nang ipagpalit ang tunay na iglesia sa iglesyang itinatag lamang ni Felix Manalo. May tatamaan na naman tayo dyan. At ito na nga ang laman ng pangalawang liham ni Father Romeo. Pahayag ng pagbabalik sa isa, banal, apostoliko, simbahang Romanong Katoliko. Pinipresenta sa Diocese ng San Fernando ng La Union ni Reverend Father Romeo G. Lopez. Bilang bunga ng aking pagmumuni-muni sa ating Panginoong Jesucristo na nagpapakalma sa hangin at alon, kailangan kong sabihing huminahon ka para hilingin ang lahat na bumalik sa kung saan sila dating nakaupo. Mangyaring sabihin sa akin kung alam mo kung paano. Samantala, habang naghihintay ng iyong rekomendasyon, pinili kong kumuha ng hudyat mula sa aking butihing obispo, Most Reverend Daniel Presto, na bumisita sa akin noong June 27, 2022, kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho bilang Project Officer for Recruitment of Members sa Tubao Multipurpose Cooperative. Kaya malumanay kong sinasabi, mangyaring huminahon ka. Dumating si Bishop Presto para makipag-usap sa akin at kung lahat ng sinasabi niya ay maibuod, sasabihin kong pumunta siya para sabihin sa aking may malasakit. Talagang nagmamalasakit siya. Alam kong may malasakit siya nung sabihin niyang huwag mo nang ituloy. Bilang pagtukoy sa mga hakbang na ginawa ko patungo sa pintuan ng Iglesia ni Cristo. Hayaan mong sabihin ko itong malinaw ngayon sa pinakamabuting paraan na para sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang bayan, pag-ibig na nadama ko dahil sa aking mabuting obispo, huminto ako bilang isang Bible student ng INC at mayroon akong walang ibang hangarin maliban sa pagbalik sa One Holy Apostolic Roman Catholic Church na naroon sa Diocese of San Fernando ng La Union ngayong June 29, 2022 sa dakilang kapistahan ni na San Pedro
at Paul, mga apostol. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad habang sinasabi ko, ikinalulungkot ko, para sa bawat bukol at lapot na maaaring naidulot ko. Para sa isang maikling sandali noong June 2022. Pinili kong buksan ang aking mga pakpak na nasa pinakamabuting kalagayan pa rin. Hindi ko sinasadyang nagulo ang ilang balahibo ng iba, makabuluhan man o hindi. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko nilayon na sawayin o atakihin ang mga paniniwala at prinsipyo ng sinuman. Ngunit sa paggamit ng tapat at mahigpit na pagsusuri, sinadya kong layunin ang pinakamabuting kalagayan na linawin ang pagkakawang gawa. Kapag sinabi at tapos ng lahat, ang pag-ibig ang mahalaga. Sa awa at biyaya ng Diyos, ipahayag na, sa kabila ng mga palatandaan na kabaliktaran, mahal pa rin ng Diyos ang isa, banal, apostoliko, Romanong Katolikong simbahan na nais kong maglingkod bilang isang inorden na ministro hanggang sa paglubog ng aking araw. Signed, Reverend Father Romeo G. Lopez. Welcome home ulit, Father Romeo. At nasa iyo ulit ang aming suporta at panalangin sa iyong paninindigan at pananatili sa ating iglesia. Ang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yon, ang sulat na inilabas ni Father Romy Lopez. Okay, salamat. Maraming salamat, Bro Windel. Kasi nalulungkot talaga ako kasi gagamitin talaga itong propaganda ng mga INC. Jando, salamat sa magandang sagot ni Bro Windel. Okay, thank you, Brother Loloy Angelia. Ayan, no? So, tayo'y sumasagot lang naman sa katanungan. Okay? So, move naman tayo sa... Ay, nag-resign si atin natin na Luke 9:49-50. Yung ano, may nakita kaming ibang tao nagpapalayas ng demonyo pero namin siya kasi hindi natin kasamahan. Sabi ni Kristo, basahin na lang natin, no? Luke 9:49-50. Yung po yung tungkol doon sa iba na ito. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. So, ano ibig sabihin yan? Bigay natin yan kay Brother Windel kasi spiritual warfare to. Brother Windel? Okay, maraming salamat. Malinaw yan, kahit sino, kahit pa pagano, pag gumamit sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, enough na upang ipataboy ang demonyo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Halimbawa, isang exorcist na obispo, si Saint Martin, natutulog na siya. Merong pagano na ama, humingi ng tulong. Sabi niya, Martin, tulungan mo ako. Sinaniban ang anak ko. Sabi ni Martin, ikaw ama ka, may authority ka. Pagano yun ha? Sabihin mo lang, lumayas ka sa pangalan ni Kristo. Si Saint Martin ang nagutos niyan. Ginawa ng ama, na-liberated ang kanyang anak. Kahit pagano. So, ibig sabihin, sapat na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. However, kung tingnan natin ang Marcos Kapitulo 16-17, pakibasa muna, Bro Jando. Basahin natin yung Marcos 16:17. Ito, sabi ganito, yan. 17, yan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay. Ang sumasampalataya sa pangalan niya ay magpapalayas ng mga demonyo. Ngunit nilinaw yan ni Father Chad Referger, magpapalayas ng demonyo
hindi sinabi na lahat na uri ng mga demonyo dahil hierarchy ang demonyo. Kaya, sa wisdom ng simbahan, meron tayong exorcism o public exorcism, solemn exorcism. Bakit public o solemn? Dahil sa pamamagitan ng ritual niyan at sa authority ng ordained minister na may faculty to perform public exorcism, buong simbahan ang nanalangin para ipataboy ang demonyo. Ngayon, how about yung gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pero wala sa authority? Delikado rin yan. Dahil nangyari na yan, pakibasa Brad Jando sa Acts chapter 19 verse 13. 1913, ito naman sabi, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iseba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masasamang demonyo, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pat hubad at sugatan silang tumatakas sa bahay na yun. Yon. Dahil hindi sila authority. Bakit yan ang nangyari? Depende yon sa lalim ng contamination at sa lalim ng demonic possession. Lalo na pag ang demonic possession, high rank talaga ang nag-take over sa kanyang katawan. Ang napaka-peligro, alam nyo, mas mabuti pa umano yung sumisigaw. Yung napossess na sumisigaw at naiinitan sa holy water, mabuti pa yon. Bakit? Dahil, ibig sabihin, lower rank ang nasa katawan niya. Pero, pag ang napossess ay hindi sumisigaw, namumuti lang yung kanyang mata, minsan umiitim, yon, peligro yan. Kaya, yung deliverance, para lang yun sa mga hindi mabigat na kaso, no? In case of emergency, in the absence of the appointed exorcist, at yung idini-deliverance, dapat talaga ma-turn over sa exorcist. Mamaya, konti. Sige, Ate Mercedita Pereira. Good evening, Ate Mercedita. Hi, good evening. Yes, good evening. Oo. Okay lang, di ko lagi mayroon na kasi akong 2 topic pero nasulat ko na yung isang topic. Topic tungkol sa mga manluloko at naloko, pero pwede ko siya iset aside kasi ngayon nakadiscussion ko yung coworker ko tungkol sa belief ng tungkol sa belief ng bago tayo daw pinanganak. Lahat daw tayo, mabait siya, napakagalang, lumaki siya na tinuruan talaga na may manners at lahat. Dati din sila daw Katoliko. Pero, nung bandang huli, nag-research din daw siya nung tungkol sa religion. Respeto niya daw lahat ng religion. Para bang wala na siyang religion kasi nakinig na sabi niya kasi, bakit si Judas Iscariote daw, hindi niya daw alam na siya pala ang magbibetray kay God. Tapos tayo daw lahat, pinanganak daw tayo, bago daw tayo pinanganak, mayroon na daw tayong nakaguhit ng palad na magiging ganun tayo kahit na nung bait daw natin. Kahit ano daw kung talagang pinanganak ka na ganun, magiging kriminal ka. Talagang magiging kriminal ka. Kahit na naging mabait ka, tapos pinanganak ka na hindi ka magiging mother, magiging pare, pero yung pala, yun ang ayaw mo nun, yung pala magiging end up ka doon na pare ang madre. Siya daw, pinanganak na hindi niya daw gusto yung nurse, gusto niya daw na maging lawyer, gusto niya din yung ibang profession.
na-end up daw siya na gano'n na profession. Kaya bakit pa daw ini-stress daw natin yung sarili? Pero baka mabait siya, hindi siya masama. Ang kanyang belief na lang, ayaw niya gagawin sa tao yung ayaw gawin sa kanya. Kaya ang tanong ko, totoo ba na bago tayo pinanganak, meron na pala tayong kapalaran na mangyayari kahit na anong pilit natin gagawin at hindi pa rin daw talaga matutupad kasi pinanganak daw tayo na magiging ganun daw tayo ang ating purpose sa buhay. Brother Tata, Okay, ang tanong, pinanganak na tayo na may guhit ng palad natin, kung ano pong hinantungan natin, yun na. Diba? Oo, Yun. yun daw. Kaya Kahit- bakit daw i-stress natin yung sarili natin? Kahit anong gawin, yun na. Mm. Kalto, kung ganun, para tayong wala tayong kaiba ni Juan Tamad, yung story po ni Juan Tamad na sa guhit ng palad niya ay mayayaman siya, hindi na lang siya nagtrabaho, tuloy, patay siya sa gutom, hindi na siya nagtrabaho dahil para sa kanyang guhit ng palad ay mayayaman siya. So pakibasa, totoo naman yun, bago tayo pinanak, ay pinili na tayo ng Diyos. Pero pakibasa yung Pilipos 1:4, Brother Jando, Philippians chapter 1:4. okay, Filipos 1:4, ito naman sabi, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Pilipos, Episo pala, sorry. Epeso. Episo 1:4. 1:4. Bago pa likain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa amamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Okay, so, yun, totoo naman yun, bago tayo nilalang, pinili na tayo ng Diyos. Ngunit, kung ating i-sample natin, halimbawa si Adan at Eva, sino po ba ang naglikha ni Adan at Eva? Ang Diyos, di ba? At kompleto na sila, perfect na po sila, mayroon na silang intellect at free will, di ba? So, kung basahin natin Genesis 3:22-23 na ang tao ay katulad na natin, alam na niya kung ano ang tama at ang mali. So, nandyan na sa kanya ang intellect at sa free will, at lalo na special test nilang Adan at Eva. Nandyan sa kanila ang preternatural gift at supernatural gift. Ibig sabihin, nandyan sa kanila ang infused knowledge, freedom from sickness, freedom from death, at sanctifying grace. Perfect sila, banal sila, walang kamatayan. Ang tanong, yun naman ang palad ni Adan at Eva, yung guhit ng palad nila. Pero panahon na tinukso sila ni Satanas, ang tanong, anong nangyari sa kanila? Di ba? So, binigyan tayo ng Diyos ng intellect at free will para alam natin ano ang tama at ang mali. Hindi tayo ginawa parang robot na remote control. So, ibig sabihin, depende na yun sa atin. Alam na natin ano ang tama at ang mali. Last na lang, Brother Jando, katulad ni San Pablo. Hindi pa siya, sabi ni San Pablo sa Galacia 1:15, bago natin paliwanag, Brother Jando, Galacia 1:15. Galatia 1:15. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Okay. Ang tanong, panahon na si Saulo pa siya, magkasabi ba si San Pablo bago pa ako ipinanganak, pinili na ako sa Diyos na isa pa siyang mamamatay tao? Ang tanong, ang isang kriminal bang na tao, pag siya ay siyang kriminal, magsabi ba siya na kahit pa ako hindi pinanganak, ay pinili na ako ng Diyos na kriminal naman siya? Kailan yun na sabi ni San Pablo? Dahil ano po ba ang despite na siya po ay makasalanan, kriminal, ngunit pinili pa siya ng Diyos. So depende yun sa ating gawa dahil nandiyan sa atin ang free will and intellect. Alam natin ano ang mali at ang tama. So yun lang aking masagot. Baka may dagdag ang alas na lang. Ginawa tayo ng Diyos para langit po tayo. Ang ating destination is tawag na predestination. Ginawa ang tao ng Diyos
ang lahat ay para langit. Pero ang tao na ang mapili kung gusto niya sa impyerno, kung gusto niya ang purgatorio. So, nandiyan sa ating sarili, di ba? Hindi sa palad. Dahil ang palad, walang intellect yung palad. Ang nandyan sa palad, nagdepende lang yung palad natin o guhit ng palad natin sa ating sarili, sa ating pag-unawa, sa ating free will at intellect. Yun lang aking masagot, Brother Jando. Baka may dagdag ang ating mga kasamahan. Rajendo? Yes, Brother Wendell? Okay, meron tayong kasabihan, our future is not our destiny, it is our choice. Pakibasa sa unang Timoteo Kapitulo 2:4, Rajendo. Okay, unang Timoteo Kapitulo 2:4, sabi ganito, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Oh, yon. Yon ang numero 1 na pakay ng Diyos para sa atin, na ang lahat na tao ay maligtas. Nawala man ang sanctifying grace due to the explosion of original sin sa pamamagitan ng binyag na sa uli ito. Pero anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa San Juan Kapitulo 15? Sabi niya, manatili kayo sa akin. Oh, ibig sabihin, dapat mananatili tayo sa sanctifying grace. At tandaan natin, sanctifying grace is by degree ito, no? Tulad ng mga santo, yung mga mataas na ng level sa sanctifying grace, tulad nila ni Saint Vincent, sila si Saint Vincent Ferrer at iba pa. So mataas na talaga. Pero pag magkasala tayo, dahil ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2:4, gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas, agad-agad siya na magpadala na tinatawag na actual grace. Actual grace. Pero ngayon, dahil tayong mga tao ay meron tayong freedom and free will, halimbawa, sa buong mundo, ang araw ay umiilaw para sa tao. Pero, hindi kasalanan sa araw kung ang tao ay ipipikit niya ang kanyang mga mata upang hindi makakita sa liwanag. Yun din. Ang Diyos ay nagbibigay ng actual grace, pero hindi kasalanan ng Diyos kung ayaw ng tao na tanggapin niya ang ibinigay na actual grace para tayo'y maligtas. Yun po, Brother Jando. Brother Junre? Yes, actually, sister, yung aral na yan yung galing kay John Calvin, no? Absolute predestination po ang tawag dyan. However, tayo mga Katoliko po, sa simbahan, naniniwala po tayo sa predestination. Yung nga, yung binasa ni Brotata kanina, Efeso 1:4, no, na bago pa tayo nilalang, ay pinili na tayo ng Diyos. So, predestination po tawag dyan. Napagtibasa nga sa KJV Bro Jando yung Romans 8:30. Romans 8:30 sa King James Version. Ito sabi sa Romans 8:30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Yun. No? So, meron talagang itinalaga ng Diyos. No? Pero, hindi po absolute ang predestination. Bakit? Dahil meron pong ibinigay ang Diyos sa atin na free will. Di ba? Lalabag po ang makakalabag po sa batas ng free will yung predestination. Kasi may kalayaan ka po eh. Kalayaan kang pumili ng masama, pumili ng hindi. Yung sinabi niya kaganina, sister, na kahit pa ikaw ay gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, ano yung ano mo, iyon na talaga yung yun ay kamalian po. Mali po yun. No? Kaya yun ang tinatawag nila absolute predestination. Aral yan ni John Calvin, kahit pa masama ka ngayon, basta ang kalapalaran mo ay ligtas na, ay ligtas ka lang talaga. No, hindi po ganun. No? Kung ano yung itinani mo, yun ang aanihin mo. Yung nga sinabi ng Bro Wendell kanina, na our destiny is our choice. Okay? So wala pong predestination, absolute predestination. At yung sinabi niya na gumawa lang ng mabuti ay maliligtas na, hindi rin po
Rojando 2:8-9 ng Efeso. Okay, basahin natin sa Efeso 2:8-9. Ito naman sabi sa 2:8-9 ng Efeso. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sino man. Malinaw po, no? Ang kaligtasan natin ay dahil sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po sa ating sariling gawa. Malinaw po pinahayag sa Pablo yan. Kaya mali po yung mga pinagsasabi nila na wag ka nang wag ka nang magkaroon ng simbahan, wag ka nang umanib sa tunay na simbahan, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka rin dahil yun ang magiging just. No, hindi po. No, malinaw. Ang sabi ni San Pablo, by grace you are saved through faith, not by your works. So kaya nga kailangan po kumpleto tayo. Pananampalataya plus works equals salvation. Dahil according po ni St. James, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So yun po, no? Yun po ay absolute predestination. Yun po ay mali. Dahil lalabag po yun sa ibinigay ng Diyos sa atin na free will. Yun lang po dyan po. Salamat. Brajando, Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Brother Angel? yes, to summarize po, no, sister, no, yung mga ganyang mga paniniwala, belief at mga aral ng ibang mga sekta o kung sino man, sabi nga yun ang tinatawag nating maling interpretasyon dahil Bible reader lang, kakulangan po sa kaalaman, no. So to summarize po, tandaan po natin, yes, may God's will, may permissive will. God will ba ni God? Yes, mayroon po noon. Katulad ni Jesus po, God's will yon, yung kay Judas, no? And then kay Jesus napako sa krus. That's God's will, permissive will po yon. Pero hindi po lahat God's will. Bakit? Mayroon po tayong ito po yung pinakasusi kasi nito na hindi alam ng mga tao, no? May tinatawag tayong free will. Kanina pa po binabanggit yung free will na yan. Pag yan ang ginamit mo sa masama, yung sinasabi nyo kasi yung iba, maging doktor, maging nurse siya, maging ano, yung free will po kasing yon, pag ginamit mo sa masama yon, hindi ka rin naaabot dun sa gusto ng Diyos. Yung God's will. May God's will talaga, pero katulad ng kay Adan at Eva, anong God's will ba ni God sa kay Adan at Eva? Actually, may marami kang mababasa, hindi ko lang isa-summarize lang natin. Nung paglalang pa lang po ng mundo, sinabihan na niya, siya lahat eh. Binigay na lahat, pati nga lahat ng prutas. Wag lang silang kakain iisang prutas. The fruit of knowledge. Pero samantakin mo, sa dami ng mga prutas, pinili pa rin yung isang fruit of knowledge na masama. So in other words, nandun po kasi yung free will mo pa rin. Aabot po sa free will, kaya nga, kung kahit yung profession or kaligtasan, dalawa yun eh, yung profession mo sa lupa, kaligtasan sa kabilang buhay, free will pa rin yun. God's will, natural maganda. Pero, isang talata, sabi ni Jesus, John 3, chapter 19, brother. 1:3-19. Basahin natin yung sinasabi sa Juan 3:19. 1:3-19. Ito. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang gawa. Yun ang pinakapunto po ron. Kahit gusto mo maging nurse, gusto mo maging pero kung naging masama ka, hindi ka aabot doon sa God's will. Pati po sa kaligtasan, no? Kung pinili mo pa rin ang masama, yung sinasabi ng mga one saves, always saved, malinaw po ang sabi ni Jesus, pag pinili mo pa rin ang masama, hindi ka pa rin aabot sa kaligtasan po, sa kabilang buhay. Yun lang po, sana po naliwanagan tayo. Salamat po. Okay, Ate Mercedita, okay na ba yon? Pereira? Okay, pero may one question lang ako doon yung tungkol sa
Kasi nabanggit niya ng coworker, para gusto ko ma-explain din sa kanya. Wala siyang piniling religion na ngayon. Bumiti siya sa Catholic. Pero napakabait niya. Kasi more siya nag-believe sa science na ngayon saka sa technology. Kasi doon siya na ano sa yung kay Judas Iscariote, kahit na apostle siya ni God, sabi niya, hindi alam ni Judas na magbibetray siya, pero nabanggit kaagad ni God na may isang magbabanggit. Kaya sabi niya, so paano tayo ngayon? Kahit pala mabuti tayo, gagawa tayo ng masama. Kung talagang yun na daw ang sinulat sa kanya na gagawin niya. Kaya binitread niya daw si Jesus. Kaya lagi niya inuulit-ulit sa akin. Kahit na anong gawin ko daw kabutihan, kung hindi daw yun ang nakaguhit sa akin, sabi niya, wala tayong magagawa. Parang nag-believe na siya ngayon sa more science at technology. So yung tungkol kay Judas, alam na pala ni God na magbibetray sa kanya. So si Judas Iscariot, hindi niya pa alam yun. Hindi ko masagot dun doon sa punto na yun Jando? Yes, Brother Wendell. Yan po ang darating na paksa natin ngayon, July 9. Yung, May ipagtalakayan. Yan yung topic. Okay. yung Brother ano, Wendell. kasi kahit ng mga atheist, yung mga magagaling din, yung iba sa science, no? Yun ang kanilang takbo na, alam na ng ating Panginoong Hesus na si Judas pala isa sa mga mag-betray sa kanya. Pero, ibig sabihin, nakatadhana na. Mali po yun. No? Alam natin na ang Diyos ay omnipresent, omniscience, omnipotence. So, alam ng ating Panginoon Jesucristo ang pangyayari. No? Tulad, science, dahil mahilig siya sa science. Punta tayo sa Pag-asa. Sa Pag-asa, sila'y nakakaalam na may darating na bagyo. Ano ang lakas ng bagyo? Saan ito tatama? Di po ba? Kaya nga, ma-report talaga, may darating na bagyo. Ito ang lakas ng bagyo. Dito tatama ang bagyo. Pero kahit alam ng Pag-asa na may bagyo na darating at ang lakas ng bagyo at saan ito tatama, hindi rin kontrol ng Pag-asa ang bagyo. Yun din ang ating Panginoon Jesucristo. Alam niya. Ngunit dahil sa free will ng tao ni Judas, hindi niya kontrol yan. Yun po, Bro Jando. Bro Jando, pwede mo basahin ang Galatia 3:15, bro? Okay. Galatia 3:15. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang bisa. Mapapawalang saysay ni madaragdagan. Yan, 13 bro, sa 13. 5:13 plus 5:13. Galatia 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Tandaan po natin, no? Yung nangyari kay Judas, pagtawag yun sa Panginoon. Pero tinawag tayo sa kalayaan. No? Hindi tayo ginawang robot ng Diyos na kung ano man ang gustuhin natin ay pipigilan at pipigilan niya. Kaya nga tayo may free will. Yung 15:3, Bro Jando, tsaka 4, yung 15:3 muna ng Juan. 15:3 ng Juan, okay? Nalinis na kayo sa mamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sinabihan niya dyan yung 12 apostol kasama na si Judas. No? Si Judas po, isa po sa pinili ng ating Panginoon Jesucristo. No? Sa Juan 14:15 mo dyan, 15:14 mo dyan, no? 14:15 pala. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. No. 14:16 bro, 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Yung 15:14.
John 15:14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. 16. Hindi mo ito talata. Sige lang. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pakalinaw, no? Si Judas, isa sa pinili, isa sa hinirang ng Diyos, isa sa nilinis. Pero ano ang sabi natin, Panginoon sa Kristo sa 15:4 mo dyan, ibalik mo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ayan, napakalinaw, no? Manatili kayo sa akin. At isa ang hindi nakapanatili, si Judas. Bakit? Dahil meron siyang free will. Meron siyang kalayaan. At yun ang kanyang ginamit upang hindi manatili sa Diyos. Actually, lahat po ng mga apostol ay sinubok po yan. No? 2:10 bro dyan doon ng Revelation. Lahat po sila may pagsubok. Lahat tayo mga Kristiyano may pagsubok sa buhay. Okay, 2:10, sabi, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at magagantipalaan kita ng korona ng buhay. Yun ang isa. Doon nag-fail si Judas. No? Nung sinubok siya, ay hindi siya nagtagumpay sa pagsubok. Pagkos kanyang pinapasok sa Satanas sa kanyang sarili. Kaya siya nagbudi sa Panginoon. So yung nangyari po kay Judas, bagkos yun ay alam ng Diyos, alam ng Panginoon, pero dahil God gave us free will, at yun ay hindi yun binawi ng Diyos sa atin yung free will na yun. At nirespeto niya ang free will na yun, kaya hinayaan niya si Judas na pili anuman ang gusto ni Judas. Kahit na mayroon ng mga babala ang Panginoon na manatili kayo sa akin, pero gayon pa rin, si Judas hindi siya nanatili. Kaya yun ang nangyari sa kanya, nahulog siya sa kamay ng demonyo. Din lang bro Jando sa lahat. Bro Jando? Yes, Brother Angel? Yes, sister, last na lang po, no, yung dati po siyang Katoliko, tama po ba? Oo. Catholic pero Yes, ngayon, wala na siyang religion. Kasi more ganito nabilig siya sa science at technology. Okay, ito po yung pinakamagandang, sana isulat mo itong talatang to, no? 1:1, chapter 2, verse 18 to 19. Unang 1, chapter 2, verse 18 to 19 po. Okay, to 18 to 19. 18 to 19. Ito Tagalog. ang sabi sa 2:18 to 19. Yan, no? Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Naku, napakalinaw po yan. Ipakilista na lang po yan. Kung kaibigan nyo siya, iligtas nyo po siya. Ano sabi dyan? Anti-Kristo po. Anti-Christ. Lahat po na nakikinig ngayon, lahat ng mga tumalikod sa Katoliko, sa simbahang Katoliko, bakit mapapatunayan sila ba'y Katoliko? Yes, sila, itong mga apostol po, tingnan nyo sa history, sila po ay lahat po yan nakalibing sa mga Catholic Church, no? So lahat po yan Katoliko. So sabi nyo Katoliko siya, umalis siya sa Katoliko, sabihin nyo takot, medyo i-warning nyo po siya. Unang 1, chapter 2, verse 18 to 19, siya po ay anti-Kristo kasalukuyan dahil umalis siya. So may pagkakataon pa po, sana po ma-share nyo siya, ma-share nyo ito, pati po yung punto por punto channel para po mas maliwanagan siya. Yun lang po, maraming salamat po. Ate Mercy dito, okay na ba yun? Yeah, thank you so much. Nakakatulong. Pag nag-usap ulit kami, ayaw niya kasi i-enforce eh. Gusto ko yung
yung free will niya nga, yung sinasabi nga ninyong free will, yun ang malaking bagay yung free will eh. By choice and free will. Hindi yung talagang iginuhit niya ng palad, yun ang ini-impose niya. Kaya i-explain ko sa kanya unti-unti pag nagbe-break time kami. Thank you so much sa inyo ha. God bless you. More power sa punto. Wow, thank you Ate Edna. Ate Edna, si Ate Mercedita pala. Yes, Brother Tata. Pakidagdag na lang yung Sirach, depende, maniniwala sa Sirach 41, so yung taong walang reliyon ay parurusahan. Dahil ang kaibigan niya, hindi, wala nang reliyon eh. Di ba? Parang free thinker na lang. So, di ba? Sa Sirach 41, so ano po ba ang atungan ng taong walang reliyon ay parurusahan ng Diyos ang taong walang reliyon. Yun lang. Okay. Thank you. At andyan na Brother Darwin Gitgano. Okay, so bigay natin kay Brother Darwin para sa ating sacramental blessing ngayong linggong ito. Brother Darwin! Ayun! So magandang gabi mga kapuntos. Bago lang kami natapos sa aming exercise na basketball kami ni Brother Edgar, Brother GC at si Pastor Rosby at si Brother Chipri at mga bisita sa ating Office of Exorcism. Galing sila sa Mindanao. At sa inyong lahat na nandito, naghihintay for sacramental blessing and as well as healing prayer. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating programa. At pasalamat ako personal sa ating mga kasamahan dito, si Brother Jando Alabado, ating technician, Brother Wendell Talibong, Brother Romel Palma, Brother John Ray, at si Brother Wendell Talibong at Brother Tata. Sino pang nandito ngayon, Brother Jando? Sister Edna. Ate Edna, Brother Angel, Brother John Ray, at Brother Romel Palma, Brother Wendell, Brother Tata, yun lang. Tapos na. So, ngayon mag-bless tayo sa mga sacramentals na nasa inyong mga kamay. Kanina mga kapatid, meron tayong pasyente galing sa isang lugar, probinsya dito sa isang lungsod o bayan, dito sa Bohol. Isang bata, mga 6 anyos, 10 years old, hindi makalapit sa atin dahil palagi silang pumupunta sa albularyo at meron siyang third eye. Open yung third eye niya. Nung na-close yung third eye niya, meron pala siyang habak. Ano ba yan sa Tagalog ng habak, Brother Jando? Anting-anting? Hindi siguro anting-anting. Amulets. Brother Wendell, ano yung Brother Wendell? Habak sa Tagalog. Brother Wendell? Habak pa rin. Yes, Brother Wendell. Habak pa rin daw. So, nung clinose yung third eye ng bata, meron siyang 3 nakita. Pero hindi pa, meron 3 mga unclean spirits siyang nakita, mga maitim na mga tao. So, kaya pala hindi siya makalapit sa atin. Tung makarating siya doon sa Office of Healing and Exorcism, ay hindi siya mapakali. Sinabi niya ng nanay niya, umuwi na tayo na eh. Nagagalit sila. At nung meron pala siyang habak, kinuha sa team natin at nanay, kunin mo yung habak. Dahil 9 minutes sila na kapag hindi natin madala yung habak. So just imagine mga kapatid, nung kinuha natin, binibreak natin yung habak niya, ang bata ay lumapit na sa atin. At hindi na natatakot. So kita ninyo yung mga amulets pala ay merong accompanying spirit at hindi pala yun Espiritu Santo, Espiritu Tunto. At ang bata ay wala ng takot. Wala ng kaba. So grabe talaga yung ministry ni Kristo. Hanggang ngayon ay buhay na buhay. Hanggang ngayon ay
nagdala ng magandang mga bagay sa buhay ng mga tao. Grabe yung kasiyahan ng nanay dahil araw-araw talaga na sinusundan yung bata sa tatlong masamang espiritu. At nung na-interview natin sa bularyo, Mahina signal ni Padre. Nawala si Padre. Mahina signal ni Padre. Oh. using the third eye, renouncement sa mga occult amulets na nasa kanilang mga kamay, ay biglang Naputo na naman. Mahina signal ni Padre. Mahina nga signal ni Padre. napakalim. Nung nalapitan natin, ay sumisigaw. Father Darwin, ikaw, Father, demonyo ka. Oh, Darwin Git, Ganos Sumisigaw, Neto. ikaw, pare, na-impyerno ka. Grabe yung, grabe yung, niya, pagmumula. Na-examine natin, alam niyo ba, puno ng mga habak, mga amulets. Yung katawan niya, meron pang Bombay ba yun? Or sibuyas. Dala. Nung kinuha natin yung mga amulets niya, biglang kumalma, mga kapatid. At puno ng respeto sa pare. Grabe, no? Yung epekto pala sa mga amulet sa buhay natin. Na minumura natin yung alagad ng Diyos, pero kung makuha pala yun, ma-renounce, kalmang-kalma na. At naka-receive siya ng Sacrament of Reconciliation. Dahil dito sa ministry natin, ibibigay natin yung Sacrament of Reconciliation bago tayo magsimula sa healing and exorcism dito sa ating office. At nung isang Huwebes, Brother Jando, ipakita natin yung Brother Jando, kunin mo yung crutches, yung sungkod ni tatay. Doon, ipakita natin dahil iniwan niya. At bago tayo magsimula kunin ko. para ma-inspire tayo, dahil iniwan niya yung crutches niya dahil nahirapan siya sa paglakad. Kasi imagine, nahirapan talaga siya sa paglakad. Kitang-kita ng mga tao na pumupunta sa office. At nung matapos ang deliverance, ay bigla namangha kami. Dahil sabi niya, wala nang sakit yung paa ko. Parang nawala na yung rayuma. Kahit maliit na sakit, nawala talaga. At dahil doon, iniwan niya yung crutches. Ipakita natin. Dahil from America pa siya, pero taga Consolacion, Cebu. Nakalimot lang ako sa pangalan niya. Dahil ang daming tao pumupunta sa office natin sa healing and exorcism nung isang linggo. Dahil first time yun na-open natin. So ipakita mo, Brother Jando. Nandito sa kamay ni Brother Jando yung crutches niya. Iniwan niya. So ito po, related po sa gospel kanina, Brother Jando, na mayroong paralitiko na lumapit ni Kristo. At iba talaga kapag lalapit tayo ni Kristo. Unang ginawa ni Kristo ay pinatawad ang kasalanan. Pangalawang ginawa ni Kristo, ginamot niya, no? Na-heal yung paralitiko, nakalakad yung paralitiko, yung paralyzed. Meron ding eyeglass dyan, Brother Jan. Ito. Yung eyeglass ay isa pa mga pasyente natin na grade 3 pa siya, mataas na yung grade sa kanyang mata, 650, 600 sa kabila. At dependent na siya sa eyeglass. Sabi niya, Father, deliver us po nga yung yung mata ko. Nung nag-deliverance natin, sabi ng mga demonyo, dahil walking possessed siya, sabi ng mga demonyo, we are thousands of demons. We are thousands of demons.
So, matapos na deliverance, alam mo yung mga kapatid, linaw na daw without eyeglass yung mata niya. So, hindi yun natural. Possess siya at oppression din yung nangyari sa kanya. Natapos man deliverance, sabi ko sa kanya, totoo, malinaw na yung nakikita mo. Yes, Father, nakita ko na si nanay. Nung una, Father, before deliverance, hindi kita makita. Kaharap lang kita. Si nanay andun sa ibang side, mga 10 meters from us. Sabi niya, linaw na si nanay. Umiyak yung nanay niya. Sabi ko sa kanya na isuot mo uli yung eyeglass mo. Nung sinuot niya, hindi na siya makakita. Hindi na kasya yung grades niya sa grado ng eyeglass niya. At ngayon mga kapatid, iniwan niya yung eyeglass niya dahil hindi na niya magagamit dahil linaw na daw yung paningin niya. So, it is a great miracle mga kapatid. Pero hindi tayo mag-focus sa physical healing. But napatawad ba ang lahat ating mga kasalanan? Yun po ang pinaka-importante na milagro. So ngayon, isusunod natin ang physical healing of body, mind, and spirit po. Gamitin niyo po yung mga sacramentals, yung holy and exorcise oil, ipunas ninyo, ipahid ninyo sa mga area ng katawan ninyo na meron kayong iniindang karamdaman. So ngayon, magsimula na tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, so tapos na po yung healing of body, mind, and spirit. Ang humpay na suporta sa ating programa. Ngayon pa lang July 7 and 8, tulungan niyo po kami dahil meron tayong malaking activity dito sa parokya natin at magpakain tayo sa mga more or less mga 1,000 to 1,500 na mga bata dahil si Kristo ay nagpakain din sa mga tao at tulungan niyo po kami na ma-realize itong planong ito dahil kung gagastos tayo ng bulaklak, Brother Jando, 15,000 na madali lang malaya. Anong Tagalog ng malaya, Brother Jando? Malanta. Malata? Malanta. Tagalog ninyo? Malanta. Malaya. Malanta. Malanta. Madali na malanta. Gagasto tayo. So, gagasto din tayo for evangelization. So, sana tulungan nyo kami sa ating programa. So, nung una nating programa ay anong first time natin ginawa ito, umabot ng 2,000, Brother Jando. Naubusan tayo ng bigas. No? Just imagine na 7 sakong bigas ang naluto natin at nagkatay na tayo ng 2 baboy, mga 100 kilos, pero hindi pa kasya. Dahil umabot ng 2,000. So sana matulungan nyo kami sa ating sports and evangelization, hindi yan sports and evangelization. Sini sa parokya, ipakita natin yung life ng isang santo dahil lagi na tayo nanonood ng mga teleserye, yung probinsyano, pero nagsisikap yung mga tao dito na yung mga kabataan na maipabahagi natin yung buhay ng isang santo. Si Saint Maria Gorete yung ipakita natin. Nandyan sa iyo, Brother Jando, yun po ang ating ipakita para yung mga bata ay ma-influence sa mga banal na tao. So yan po ang programa natin this coming July 7 and 8. So maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Ngayong Sunday pala, meron tayong misa online para yan sa mga OFWs at matapos niyan, meron ding blessing of sacramentals at meron ding healing prayer. Ating ginawa yan dahil maraming request na twice na po tayo na mag-bless ng mga sacramentals online. So, dubli yung schedule natin. Okay lang. For the greater glory of God, Brother Jando. At hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programa.
Fighting Maria, the tax safety with a humble heart. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless po. Magandang gabi sa ating lahat.